So, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Lenses Shop. So, may nagtanong sa atin na customer sa ating page na nagre-request na ilagay natin yung ibang mga plants sa Shopee, which is ginawa na natin. Tapos may tanong siya na paano ba alagaan yung Nepenthes. May Nepenthes na siya at sa tingin ko maganda naman. Nakita ko na may ayun din yung complaint niya at nakita ko rin na yung leaves may mga bugbog at nangyari na rin sa akin yun. Usually ang dahilan nun ay shipping stress, no? Pagka matagal-tagal ang biyahe, usually more than a week, ganun nangyayari. O kaya ang plant na yun ay inalagaan sa highland at ina-acclimate halimbawa sa lowland o baliktad. So ang Nepenthes naman, actually pwede mo namang ilagay ng Nepenthes kahit sa mas extreme na situation or growing condition tulad nito. Sa labas lang, kaya lang walang picture. Nagpi-picture din naman to, kaya lang kapag bare months ay malamig na panahon. Tapos pulsan sila dyan, no? Sa pinakatuktok ng growing area natin. Buhay naman, lumalaki. Pero kung gusto mo siyang mag-picture ng constantly, yung palagi mainit or malamig, malakas ang hangin at ngayon ay tulad nito mahina, ilagay mo siya sa growing condition na may shading net or shading net. Tama, shading net tapos UV plastic para magkaroon siya ng humidity at makabuelo. So, pakita ko sa inyo yung shipping stress na sinasabi natin. Kasi may dumating ako dito kagabi. Kaya nyo makalat pa nga na 7 to 9 days yung biyahe. So, mas malapit to. Meron rin ako dito na 2 weeks ang inaabot. At lahat sa i-route ipinadala. So, yung kararating lang kahapon ay nasa naman? Saan na ba yung bugbog kagabi? Pinagmatandaan. So, wait lang. Anyway. Nandun. Sa dulo. Kasama siya ng kaganda natin. Malalaki. Wait lang ha. Ito. So, ito yung shipping stress na sinasabi natin. Nagkaroon ng pagbabrown. Tapos kagabi ito ay basa. So, maganda rin na hindi ganun kabasa yung inyong halaman. So, may mga ganyan. Pero ang pinaka-stress na stress talaga dumating dito, yung bikalkarata natin na pula. Ayan ay 2 weeks yung biyahe. At very similar dun sa pinadala sa atin ng pattern. Maaaring nangyari na rin sa inyo. So, ganyan yung patsi-patsi, yung mga lumang picture. Mahalaga lang yan kapag yung new leaf ay gumaganda na, may sign na yun ng acclimate. Tulad ng mga to, nagkakaroon na sila ng new growth na papalabas na yung picture. Yan, kapag may matabang ganyan, picture na yan susunod. Kaya ano lang natin, hintayin lang natin mga ilang linggo. Nabutas yung shirt ko pag upo. Anyway, paano lang ako after. Okay, tapos eto naman yung ibang mga dumating na 2 linggo sa biyahe. Yan, kitang-kita nyo naman. Ito patay ito siguro. Ito patay na to. Hindi ko alam sa ilalim kung ito try siya mag-recover. Ito, deads na yan. Tapos ito mga yan. Talagang stress na stress.
Pagandahan lang pagka stress, naglalabas sila ng mga multiple growth point pag nadali yung growth nila. Diba? So, maganda talaga kapag may shade, ayan, shade na shade talaga yan. Tapos sa gilid lang yung liwanag. Tapos may UV plastic na nagpipigil sa sobrang hangin. Kasi ayan, dali na lang yan sila mag-picture kapag naka-recruit. Oh, magpipicture na rin ito. Gracilis block natin na barricade. Pero endward siya na barricade, hindi pa masyado. Ayan, sa dulo. Pilaria. Parang kapitbahay lang pinadala. Oh. Although hindi pa masyado, magpipicture na rin pala. Although hindi pa ganun kaganda na totally. Pero ang matatabang leaf kasi matitibay. So hindi sila masyadong stress. So ayan sila. Ito ang pilaria. Kahapon lang rin ito dumating kagabi. Pati ito mga Plesiana. Viking ang Plesiana. Tapos Viking ang pilaria variegated. So naparami rin. Tapos may mga rare tayo dito. Pakita ko na nga sa inyo. Pigita niya rin naman. Wala lang sana mag-walking kasi bukas awarak yung shirt. Sakit kasi ng likod piningatan. So ito yung Echino na rare. May Echino na tayo dyan. Green speckled. Rare na rin yun. Pero ito mas rare kasi ito ay black. Dark red. May ano na rin. May ano na kaya. Echino yan. Ayan. Tapos may mga ano tayo. Yung mga tripon kong kunin. Ano talagang napakagandang picture. Bilog na bilog. Bilog na, diba? Ito, lalo na to. Wow. Tapos ito pala, ito isa rare dito. Viking Examata. Ilan lang yan, hindi ko i-outlet yan. Kasi gagawin ko mother plant. Tapos kung may nakita ko yung bilog dito, may bilog rin dito pero ganda rin. Ito yung wing. Tapos kung bilog na yung kanina, tignan nyo to. Gaano kung bilog to. Ayan. Hirap ako gumalaw guys. Ito likod ko. Pero pagaling na to, medyo nag-i-improve naman everyday. So limited lang yung mga yan. Kaya gagawin natin mother plant yung mga ilan. So ayan yung mga rare natin. At yung mga iba ito, kita nyo naman doon. May mga rare pa dun sa dulo. Tulad ng red Bicalcarata na dark color. Seed crown na pink and red. Anong tawag dito? Lalagyan ko ito ng ID. Albo. Ayun, albo ng marginata. Tsaka black. May black tayo dyan. Tapos may mga rare din tayo dyan na iba. Pero ito talaga yung mga kahit ako'y natuwain dumating to kasi may sulit yung hinintay ko na ganun katagal. Ang gaganda na ito. Biruin nyo kagabi lang ito dumating pero ganda ng pagkadating niya. Yung mga ilon kasi dyan, yung ayun, yung mga nadisgrasya. 2 linggo yan, kaya kala nyo madali. Kala ko rin madali pero 2 linggo. Ayan. So anyway, ito yung setup sa mga, tignan nyo, lalagay ko ba dito yung mga ipentest ko kung hindi effective to. At maglalakas loob ako kumuha ng ganyang kamamahal ng ipentest at karami. Kung alam ko mapapatay ko lang. At isa pa pala, kung may budget kayo, order kayo ng mga live spalmons. So ganyan. Ayun yung pang, ano, may pandiinan ko.
na kapag nilagay ko dyan yung isang Nepenthes, medyo kampante na ako na na okay, na hindi sila matutuluyan. May matuluyan man, hindi naman 100% na na tawag dito, na hindi mamamatay. Siyempre may mga sa biyahe na talaga na halos nag-alanganin. So may namamatay pa rin, pero very minimal. Siguro nga sa 200 sa 700 pieces na halaman. Siguro mga lang din 5 to 10 pieces yung nadadali or less. Diba? So talaga mabisa itong natin. Tapos sa mga naman yung beginner friendly, halos wala. Dali mas dumami pa sila, nilagay ko sila sa live spam. Kasi sa wild ay naman talaga yung nila, original nila na setting or panimal. So, ito share ko lang tong tricolor na yung ganda. So since na-flex ko na yung tricolor na yun, tignan natin itong mga tricolor dito. Ito sabit ako. Hindi ako na yun, babalik ako dito. Ito yung mga tricolor dito naman. Diba? Red leaf. Yan. Tapos yan. Ito mas acclimated na do kasi ilang linggo na rin ito nandito. Tapos kung maganda na yan, meron pa tayong dito mga Rafflesiana, giant form, tsaka alba ba tawag nila dyan, or alada. Yung mga may yung parang may mga wing, yung mga kapal, yung parang petiole ba tawag nila dyan. So anyway, baba mo kung kailangan ko mag-charge. Ayan, palit ng short train. Talagang mapapabarangay tayo dito pagka taong labas tayo. So ayun muna, baba muna tayo. So ayun, ingat kayo sa pagbubuhat tulad ko. Kakita lang ako ng sandamaklok na ultra rare feeling ko Superman na ako. So anyway, baba muna tayo. God bless and bye bye.